Matapos ang mga pagbagsak ng ating veteranong tambato sa kamay ng mga Japanese fighter, ay tuluyan ang nawala ng kasalukuyang world champion, ang bansang Pilipinas. Subalit gayunpaman, mayroon namang mga bagong sibol na mandirigma ang nagsusumikap upang maibalik at muling makapagdala ng karangalan sa ating bansa. Isa dito ay ang tinuburiang the striker ng Agusan del Sur na si Jason Bison na kamakailan lamang ay nagpataob ng isang Japanese fighter sa loob mismo ng bansang Japan. Right? Down da! Oppo da! ちょっと一瞬の隙を突かれました。これはちょっと効いているぞ。ちょっとびっくりした表情だ。あっと効いている効いている。ああダメだ止めろ。 Sinilang sa probinsya ng Agusan del Sur noong May 11, 1998 sa edad na 18, ay agad nitong pinasok ang mundo ng professional boxing upang tubunan ang kanyang hilig sa sports at may ahon ng kanyang pamilya sa kahirapan. Nagumpisa itong maglaro sa mini flyweight division at sa unang 10 professional fight nito ay nagtala kagad ito ng 9 wins, 5 knockouts at 1 draw. Kabilang dito ang laban kontra sa kapwa nito undefeated fighter na si Jonathan Almacen at Jeboy Mansalayao, kung saan tinapos ni Jason Bison ang laban sa loob lamang ng round 3. Uy! Uy! Kala ko nasaktan. Uy! Uy! Doggy! Matapos ang impresibong pagkapanalong ito, ay nabigyan si Bison ng isang magandang pagkakataon upang lumaban para sa isang minor title, ang WBC Intercontinental Light Flyweight title, na gaganapin sa bansang Indonesia. February 27, 2022 ay lumipad ito patungo ng Indonesia. Bukod sa pangarap na may uwi ang titulo, ay bitbit ni Jason Bison ang malinis na record na 9 wins, 0 loss at 1 draw. Subalit, isang halimaw pala ang haharapin dito ng ating pambato. Ito ay ang Indonesian fighter na si Thibaut Monabesa. Isang malaking pagsubok ito para kay Jason Bison sapagkat si Thibaut Monabesa ay labis na nakalalamang sa record at experience kung ikukumpara sa ating pambato na si Jason Bison. Ito ay mayroong matibay na record na 21 wins, 8 knockouts at nag-iisang talo lamang, at nagtala din ito ng 8 successful title fights kabilang ang WBC Intercontinental Belt na kanilang paglalabanan. Bagamat underdog ang ating pambato na si Jason Bison, ay hindi ito dumayo sa bansang Indonesia upang magpasindak lamang sa kalaban. Bagkus, buong tapang itong nakipagsabayan ng kamao sa kamao sa mas veteranong Indonesian fighter. Sa pagsapit ng mismong laban, ay napabagsak nito ang veteranong in pagsapit ng round 8 ay bumagsak si Bison. Subalit, kung titingnan ng mabuti, ay tila ba na out of balance lamang ito. Ngunit, binilangan dito ng referee dahil kasi masarap hangin. Naniklara nila na no contest ang laban dahil kita naman na nagkaroon ng pandaraya sa laban na naganap sa pagitan ng Pinoy at Indonesian fighter. Dahil sa naging desisyon ng WBC, ay tila ba nabunutan ng tinik ang ating pambato. Makalipas lamang ang 3 buwan, muling nabigyan ng pagkakataon na lumaban sa labas ng bansa ang ating pambato. Ito ay sa bansang Dubai para sa isang WBC Asian Continental Light Flyweight title kontra sa isang undefeated Indian fighter na si Nutlai Lalbiakima, kung saan nakuha ni Bison ang tagumpay via split decision. He's been gassed out. He's slowing down a little bit because of those body shots. That's right. And Nutlai is managing to keep up the pace. Nice work there, good combination by both the men and good, beautiful counter from Jason, but good body shots from by Nutlai. Good job from both boxers, trading some heavy punches. Oh heavy punches. Oh my God. Oh, beautiful combination. Oh, big left hook. Oh, big overhand right, and that one connected, and you can see Jason fell that one. I was telling you before, yeah?
If they keep Dahil sa pambihirang husay ng The Strikers at pakikipaglaban, ay naimbitahan naman ito sa bansang Japan upang sugupain naman ang isa pang pinakamatibay na pambato ng Japan sa light flyweight division na si Seigo Yuriakui. Ito ay panibagong pagsubok para kay Bison sapagkat si Seigo ay may mataas na record na 17 wins, 11 via knockouts at 2 losses. Samantala ang ating pambato naman ni si Bison ay may record na 10 wins, 5 knockouts at 0 loss. Sa laban na ito ay talagang nasubukan ang puso ng Pinoy sa pakikipaglaban. 121回ダイナミックグローブメインイベントフライ級の10回戦後楽園ホール静けさの中につなげる左ジャブを磨いてきたという今日の話です。ナイス。いいパンチが当たりました。発症していました。左のジャブをまた出していきます。現在はアビー選手より、に有効なんで、アビー選手徐々にいいパンチが当たり始めてますね。ここも左のボディです。右を大きく振ってきたバイソンです。山中さん、この有利や、左当てる。いや、展開的に今一方的になってますから、左ジャブっていうのもどんどん出してもいいと思いますね。はい、距離を詰めていきます。ナイスボディ。ああ、効きましたよ。いい左のボディが入った。もう効いてます。行きたいですね。さあ下がってボディ、いいボディが効いた。さあ残り12秒。さあ世界前哨戦、岡山のジムから初めての世界チャンピオンへ、世界の頂に近づくためにこの前哨。 At ang laban ay umabot sa sukdulang muling round kung saan diniklarang panalo ang Japanese fighter. Ito ang unang pagkatalo ni Bison, kaya naman nagsilbing aral ito para sa kanya na kung dadayo sa bansang Japan ay kailangang huwag nang paabutin sa kamay ng mga hurado ang resulta ng laban. Dahil sa pagkatanong ito, ginawa itong inspirasyon ni Bison upang mas pagbutihin pa ang pag-iensayo at preparasyon sa mga darating na laban. December 17, 2023 ay bumalik ng Japan si Bison para sa isang title fight, ang WBO Asia Pacific Light Flyweight title. Sa laban na ito ay makakasabaw pa ni Bison ang isa na namang veteranong Japanese fighter na si Ryuya Yamanaka na may record na 19 wins at 3 losses. Sa muling pagtungtong ni Bison sa bansang Japan ay tila ba ibang Bison na ang nakikipaglaban. Ginulat nito ang mga Japanese fans nang pabagsakin nito ang Japanese fighter at tuluyang tapusin ang laban sa loob lamang ng round 2. 初防衛になります。山中龍也、赤いグローブです。長谷川さん、ジェイソン・バイソンが悪意戦とは全く違う感じで出てきてますね。今日はちょっと好戦的ですよね。出てきてますね。長谷川さん、山中龍也の方は基本的にこう距離をうまく取って戦うタイプですよね。そうですね、距離を取ってフットワークを使ってこの足でフェイントをかけながら戦う選手ですね。非常にフェイントがうまい選手ではあります。大きく振ってきましたジェイソン・バイソン。でも山中慎介、よく山中龍也は見えているようですね。見えてますね。しっかりと足で外しながら、うまく戦えてますよね。ここでいい左のジャブを出していきました。相手のジャブはもらわない位置です。これは右、ちょっと中に入ってきたジェイソン・バイソン。ジェイソン・バイソンも大きく振ってきます。パンチやっぱありますね。だからそこはやっぱ注意して戦いたいですね。立ち上がりからちょっとエンジンはかけ気味に来ています。挑戦者のジェイソン・バイソン。でもその侵入は許さない山中の距離感です。今ちょっと左のジャブをダブルでつくような形でジェイソン・バイソン入ってきました。ちょっとタイミングを変えてきました。1ラウンド目なんでお互い慎重ですけど、緊張感のあるいいラウンドですよね、お互い。これも近くなったら頭を中に入れてもっと距離を潰してきました山中龍也です。もともとは長谷川穂積さんに憧れて、もう中学生ぐらいですね、14歳ですか、新生ジムの門を叩いたという。覚えてます。覚えてますね。ジム来た時はまだ本当に子供14ですもんね。で大阪の遠いところから神戸まで通ってましたね。そうでしょうね。ジャブのタイミングいいですね。いいですね。
日も書いて入るから。そこから積み上げてきた山中慎介さん、もう新成人が積み上げてきたものがあるわけですね。ここも足を使って左のジャブをつきます。もうね、このジャブが当たり出したら完全に山中選手のペースになるんですよ。じゃあジェイソンとしてはこのジャブをできるだけ外すかブロッキングして、顔ではもらいたくないですよね。なるほど。やっぱりこう細かいパンチでも顔でもらい続けていると中盤以降効いてきちゃいますね。ダウンだ、オッパーだ。ちょっと一瞬の隙を突かれました。これはちょっと効いているぞ。ちょっとびっくりした表情だ。効いている効いている。ダメだ、止められた。Ang pagkabigo ay hindi senyales ng pagiging mahina. Madalas, ito ay nagsisilbing paalala na kailangan pang dagdagan ang sipag at tiyaga upang tuluyang umangat makamit ang tagumpay. April 21, 2024 ay didepensahan ni Jason Bison ang kanyang WBO Asia Pacific Belt kontra sa panibagong Japanese fighter na si Takeru Inoue. Sa ngayon ay hindi ko po alam kung ano ang kaugnayan ni Takeru sa mga Inoue brothers. Subalit, isa lang ang aking natitiyak, siguradong panibagong malaking pagsubok ito para sa ating pambato na si Jason Bison. Lalo pa sa panahong ito na hindi lamang sa teknolohiya nakalalamang ang bansang Japan, kundi ganyan din sa sports na boxing. Sana po ay suportahan natin ang ating kababayan sa kanyang darating na laban. At nais ko pong malaman kung ano ang may papayo ninyo sa ating pambato na si Jason Bison. Kung nabitin ka naman sa ating video ay inaanyayaan kitang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa mga kalidad na boxing topic. Maraming salamat po.